COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang deklarasyon ng DOH na nasa very high risk level na ang COVID classification sa bansa. Gayon din ang dumaraming nagkakasakit ng COVID-19 sa hanay ng mga bata. Ang sagot tungkol sa bisa ng bakuna laban sa Omicron variant at ang pag-order ng Pilipinas ng gamot kontra COVID na Paxlovid. May panibago rin tayong makikilalang frontliner of the week na nakausap ni Joy Kawayan Combatier. Maya-maya ay makakasama rin natin si Mari Boylas Aragona para sa isang special report tungkol sa mass gatherings. At ang ating inaabangang devotional talk mula kay Kuya Dan Andrew Cura na sa sentro sa pagiging matatag natin sa gitna ng new normal. COVID-19 Watch. Inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa high risk na ng COVID-19 ang Pilipinas dahil sa pagtaas ng mga kaso. Ito ay dahil nasa 448% ang 2-week growth rate ng COVID-19 cases sa bansa habang nasa 1.66 naman ang average daily attack rate o ADAR. Bunsod nito, pinaghahanda ni Duque ang publiko sa worst case scenario. Aniya, unti-unti nang dumarami ang mga pasyente sa mga ospital kung kaya't kailangang mapigilan ang pagtaas ng mga kaso upang hindi mapuno ang ating mga pagamutan. Aminado ang kalihim na posibleng may community transmission na ng Omicron variant sa bansa, ngunit Delta variant pa rin anya ang pinakalaganap na variant. Gayunpaman ay unti-unti nang tumataas ang Omicron variant na naitatala sa genome sequencing. Sa ngayon, nasa 14 na ang natukoy na Omicron variant sa bansa kung saan 3 ang local cases. Samantala, inihayag naman ng DOH na 93% sa mga nasawi sa COVID-19 noong isang taon ay hindi pa mga bakunado. Dumarami na rin ang mga batang nagkakasakit o tinatamaan ng COVID-19 matapos ang pagluluwag ng restrictions nitong holiday season. Sa datos ng DOH, bagamat mataas ang recovery rate, umabot na sa 30 hanggang 34,000 ang total COVID cases sa mga bagong silang hanggang 9 na taong gulang hanggang nitong Enero 2. Ayon kay Dr. Cynthia Cuayo Wico ng Philippine Pediatric Society, karamihan sa naapektuhan ay edad 5 hanggang 11 na pawang hindi bakunado. Anya, agad na magpa-teleconsult sa mga doktor sakaling makitaan ng sintomas ng COVID-19 ang mga anak. Payo pa ni Dr. Wico kung galing sa labas ang mga magulang o ibang miyembro ng pamilya, maligo muna bago makisalamuha sa mga bata. Tiniyak ng DOH na mabisa ang primary vaccines at ang booster shot laban sa Omicron variant ng COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, batay sa isang pag-aaral sa United Kingdom ay lumabas na 81% epektibo ang bakuna laban sa Omicron. Anya, mas mataas din ang booster value laban sa Omicron kumpara sa Delta variant. Nasa 3% lamang anya ang booster value kontra Delta habang 16% naman ang sa Omicron. Nakikipag-ugnayan na ang DOH sa mga kinatawan ng American pharmaceutical company na Pfizer para sa pagbili ng COVID-19 antiviral drug na Paxlovid. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nakikipagpulong na ang DOH kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez para sa pag-angkat ng Paxlovid. Anya, minamadali na ng Pilipinas ang pagkuha sa mga naturang gamot, ngunit idadaan pa rin anya
ilinya ito sa tamang proseso para hindi magka-problema sa Commission on Audit. Mas maigi niyang sumusunod sa mga nakatakdang guidelines sa pag-procure ng mga epektibong gamot. Samantala, otorisado na ng US FDA ang Paxlovid kung saan itinuturing na una at home treatment para sa coronavirus. Ang ating frontliner of the week ay si Police Lieutenant Colonel Nathaniel Panagiton, nakatalaga sa South Cotabato Police Provincial Police Office. Para makilala natin siya, narito si Joy Kawayan Combatier. 25 taon sa serbisyo bilang pulis ang ating frontliner of the week. Marami nang pinagdaanang hamon si Police Lieutenant Colonel Nathaniel Panagiton. Ngunit ang hamon ng COVID-19 ang pinakamatinding hamon na kanyang hinarap. Ibinahagi niya ang mga estratehiyang kanilang ginawa upang magampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Mula ako sa Police Officer 1 noong 1996, na-commission officer ako via lateral entry. Dati po akong Chief of Police ng Colombio, Chief of Police ng Lake Cebu, Esperanza, then Norala. Ang last ko na assignment na Chief of Police is Norala. Doon sumiklab yung COVID-19 2020. So ang trabaho ko po before, isa lang sa mga function ng PNP is crime prevention, crime solution, traffic enforcement in engineering. Yun ang mga function na ginagampanan natin sa police service. So nung sumiklab po ang COVID-19 noong 2020, Chief of Police ako ng Norala. No, that was March 11 nang magsimula ang lockdown. So ang ginawa po namin simula, alam naman natin, walang vaccine, walang karampatang lunas. Pag tinamaan ka ng COVID, alam natin, tatamaan ka talaga, nahirapan ka makarecover. Nagtanong-tanong kami sa mga medical expert, no, ano ba ang dapat namin gawin para hindi din kami matamaan. Kasi kawawa din yung mga pamilya namin, na-expose kami sa maraming tao. Anytime expose kami, tapos madadala namin, makikerry namin yung virus pag uwi namin sa aming bahay. Ang advice sa amin ng mga medical expert, palakasin yung immune system. So, ang ginawa ko sa mga kasamahan ko, meron kaming budget, bumili muna kami ng mga vitamina, most likely vitamin C, 1,000 IU. Yun ang i-take namin. Sabi ko, bago tayo mag-spread out sa ating community, then palakasin muna natin ang ating sarili para handa tayo na pigilan ito. So, yun ang ginawa namin. Pinalakas muna namin ang aming sarili. At saka, pumunta kami sa mga border, nag-assign ako ng mga tao sa mga border kasi lockdown. So dito sa Norala, 2 ang border namin. Dito sa Barangay Lapos at saka sa Barangay Dumagil. So kaakibat namin, kasama namin yung mga barangay tanod. So ano naman ang gagawin namin para sa mga barangay tanod? Kasi kawawa din naman sila. So yung mga vitamins namin, tinipid namin at binigyan din natin yung mga barangay tanod para lumakas din yung kanilang immune system. Tapos sabi ko sa mga kasamahan ko, huwag tayong magpuyat. Huwag tayong masyadong magpuyat. Tapos, i-maintain natin yung mga exercise natin. I-maintain natin na hindi tayo ma-stress. Yun ang ginagawa namin. Invite ko yung mga personnel namin na, halimbawa, mag-checkpoint kami. Ang checkpoint namin kasi border close. No? Round the clock kami mag-checkpoint. So, nilagyan ko ng maraming tao para ang tao natin, kasama yung mga barangay tanod natin, kasama yung mga augmentation force natin, equipped with vitamins. Tapos, yung pahinga natin, medyo dagdagan natin. Magtatrabaho kami, most likely, palitan para hindi ma-stress yung tao. Yun ang ginagawa namin sa frontline. Tapos, nagkaroon ng series of meeting sa LGU. So, nagkakaroon kami ng mga recommendations, anong gagawin natin. Bilang frontliner din, kasi kasagsagan ng lockdown. Prevent natin yung mga tao na magkalat-kalat. So, pinapauwi natin. Be sure na equip tayo para bigyan kami ng kalakasan ng loob. Bigyan kami ng protection sa pagpatupad namin ng aming tungkulin. Nung umalis na ako sa Norala Municipal Police Station, so umakyat ako sa Provincial Police Office, ako naman ang naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit. So ang ginagawa naman namin, round the clock na naman, chine-check natin yung mga checkpoint natin, yung mga quarantine checkpoint natin, yung border checkpoint natin as mandated by law. So double check natin, sinisiguro natin na yung mga kasamahan natin na nasa frontline equip, no, para hindi din sila tatamaan ng COVID na ito, no, ng pandemya na ito. Kasi kawawa naman tayo na pag-uwi natin sa pamilya natin,
nakahalubilo tayo sa iba't ibang klaseng mga tao, hindi natin alam kung saan ang galing, hindi natin alam baka carrier ang iba ng virus, then madala natin sa pamilya natin. Kawawa yung pamilya natin. Ibinahagi ng ating frontliner kung paano niya hinarap ang grabing stress na kanyang naranasan nitong nakaraang taon. Una-una, na-train kami sa stability under pressure. Yun kami sa police service, train kami stability under pressure. Ganon kami. Pangalawa, pinapalakas namin ang immune system namin. At higit sa lahat, nananalangin po tayo sa ating poong may kapal for protection po sa ating lahat. Protection sa amin, protection sa pamilya namin, protection sa taong bayan na ingatan kami sa pagpapatupad ng aming tungkulin, lalong-lalo na sa pagsangga natin ng pandemic na ito. So, kung stress, grabe ang stress na nadaanan ko kasi nanay ko, victim ng COVID-19, namatay. Diyan ako sa tabi niya nung namatay yung nanay ko. Grabe ang stress na nadaanan ko, pero sabi ko, ito na yung mga trials na dapat kong malagpasan. Yan ang mga stress na nadaanan ko. June 14, 2021, nang mamatay si mother. Ako mismo ang nagbabantay sa kanya. Ako mismo, na-victim din ng COVID. Kasali yung anak ko, isa kong anak, tapos yung isa kong tiyuhin, kami sa bahay. Pero namamanage namin kasi nandyan si Christ sa buhay namin. So tatanggapin namin. Kung kukunin mo na ako, tatanggapin ko buong puso ko. Hiniram ko lang itong buhay ko sa iyo, sabi ko sa kay Christ. Ganun lang. Doon namamanage, nawawala yung mga stress ko, dandahan kaming gumaling. Para kay Sir Nathaniel, may positibong dulot ang COVID-19 sa kanilang pamilya sa gitna ng matinding pagsubok na kanilang naranasan. Lumakas yung kapit natin sa Panginoon, lumakas yung tiwala natin sa mga pamilya natin, at nagkaroon ng group prayer within the family. Lumakas yung relationship ng mga family natin. Relationship sa kapwa-tao natin. Yun ang nakita kong positive side sa pandemic na ito. May apela ang ating frontliner sa bawat isa at may panalangin para sa taong 2022. Sa mga kasamahan natin, sa community natin, tulungan po natin ang ating mga frontliner. Huwag tayong pasaway kasi sila man may mga pamilya din na ginagampanan. Hindi lang kayo ang binabantayan, marami din kaming pamilya, may mga anak din kami. Then kung mawala din kami, kawawa din naman ang mga anak namin. Ang higit sa lahat, manalangin tayo na mawala na ang pandemic na ito. Sana maging cooperative na yung mga tao natin, tapos pipili tayo ng mga leader kasi darating na naman ang eleksyon. Pipili tayo ng leader na angkop talaga na magserbisyo sa ating bayan. At sana mapili yung pinaka-leader na mayroong malasakit sa kapwa-tao, may malasakit sa kalikasan, may malasakit sa lahat ng bagay. Yun lang sana ang hope na binibisyo natin. Sana marating natin. Ngayong taong 2022, panibagong hamon ang ating haharapin. Ipanalangin ang bawat desisyon at isuko ang lahat sa Panginoon. Ang sabi sa Kawikaan 19:21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at maraming salamat din kay Police Lieutenant Colonel Nathaniel Panagiton. Samantala, patuloy din po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta para sa FEBC Ministry, sa inyo pong panalangin at maging sa inyong pinansyal na tulong. Kung kayo po ay interesadong mag-donate para po sa ating ministeryo, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. At maaari na rin pong magbigay sa pamamagitan ng GCash. Sa ating special report ngayon, maririnig natin ang naging panawagan ng Executive Director ng World Health Organization tungkol sa panganib na dala ng mga mass gathering. Narito ang espesyal na report hatid ni Mari Boyles Aragona. Pasko at Bagong Taon,
dalawang pinakapaboritong okasyon ng mga Filipino. Gayunman dahil sa pandemya at dahil sa napakahigpit na quarantine protocols noong 2020, hindi nagawa ng ating mga kababayan ang malakihang pagdiriwang nito noong nakaraang taon. Ngunit ngayong 2021, matapos ang vaccination efforts ng pamahalaan at sa unti-unting pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 kasabay ng mas maluwag na health protocols, ay maraming mga Filipino ang nagplano ng muling ipagdiwang ito sa pamamagitan ng physical gathering. Ngunit nagbabanta pa rin ang pandemya sa pagkalat ng Omicron variant ng virus. Kaya naman mismong si World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang nagpaalala sa importansya ng pagpapaliban ng mga pagtitipon-tipon sa panahong ito. All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean canceling or delaying events. Just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. Maraming buhay na ang nawala dahil sa sakit na ito, at kung isa ka sa mga taong hindi nakaranas na mawalan dahil sa COVID-19, kabilang ka sa mga piling pinalad. Gayunpaman, huwag na sanang hintayin pang mas tumaas pa ang bilang ng mga buhay na masasayang dahil sa kapabayaan. Para sa FEBC News, ako si Mari Boyles, Aragona. Maraming salamat, Mary. Ngayon naman po, maririnig natin ang isang devotional talk mula sa CEO ng FEBC Philippines. Sa tinagal po ng pandemya sa buong mundo, iba-iba ang ibinunga ng new normal sa bawat individual. Pero anuman po ang dinaranas natin ngayon, humugot po tayo ng tibay ng loob at kaliwanagan mula sa salita ng Diyos. Pakinggan po natin si Kuya Dan Andrew Cura. Sa nakaraang halos 2 taon ay naranasan nating baguhin ang buhay natin batay sa tinatawag na new normal o ang bagong kalakaran. Iba-iba ang tanggap natin sa bagong kalakaran na ito. Mayroong nahirapan sa mga pagbabago at mayroon ding madaling natanggap ang malaking ipinagbago ng kanilang sitwasyon. Marami ang nagsasabing hindi nila gustong balikan pa ang nakalipas na takbo ng buhay at trabaho. Pero may nagsasabing miss na miss nila ang dati nilang buhay. Kung tila nalulula ka na sa ganitong takbo ng buhay, humugot tayo ng lakas at tibay ng loob mula sa Biblia. Kapaguran? Nakakapagod talaga ang pabago-bagong patakaran nitong 2020 hanggang 2021. Walang magagawa ang tao kung hindi sumunod. Maging estudyante o guro, manggagawa o negosyante, at iba't ibang mga frontliners, matiyagang ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya. Sa gitna ng kaguluhang ito, may malumanay na paalala ang awit 62, talatang 5. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Maghintay ng tahimik. Ang panalangin ay lubhang napaka-personal sa pagitan natin at ng Panginoong Diyos. Sa panalangin ay inaasam natin ang Kanyang presensya at hinihintay na marinig ang Kanyang tinig. Ibinibigay niya sa atin ang kapahingahan at pag-asa sa ating tahimik na paghihintay. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Kahinaan? Madali tayong manghina kapag tila wala nang mapagkakatiwalaan sa ating paligid. Mahirap ibalik ang tiwala sa tao o mga institusyon kapag paulit-ulit tayong binigo ng mga ito. Kaibigan man o pamilya,
pamahalaan man o maging ang simbahan. Nang si David ay tumakas mula kay Haring Saul, naghanap siya ng mga pagtataguan sa ilang, malalaking bato at kuta o tanggulan. Bilang isang mandirigma, alam ni David kung gaano kahalaga ang mga depensang ito laban sa tumutugi sa kanya. Pero alam niyang ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Siya ang matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Awit 62, talatang 6 hanggang 7. Hindi tayo ang lumalakas na parang isang bato. Nagtatago tayo sa bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi tayo ang magliligtas sa sarili, kundi nagkakanlong tayo sa ating kublihang si Hesus. Kung kailan tayo nanghihina, doon nakikita ang kapangyarihan niya. Takot, tila bumaligtad ang ating mundo nang biglang dumating ang COVID-19 nang walang babala. Hindi malaman ng lahat kung ano ang gagawin. Makalipas ang 22 buwan ng pandemya, magkahalo pa rin ang mga natatanggap nating mensahe. Bumababa na ang bilang ng mga nahahawaan ng sakit. Naaabot na natin ang tinatawag na population immunity. Pero nariyan pa rin ang banta at panganib. Marami ang takot para sa sarili at para sa mga mahal sa buhay. Alam natin kung ano ang maaaring mangyari sakaling magkaroon muli ng panibagong surge. Naranasan ng Panginoong Hesus ang takot. Sa hardin ng Getsemani, nanalangin siya, Ama, kung maaaring ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ang pawis niya ay tila dugo na tumulo sa lupa. Ayon sa manunulat na si Max Lucado, nakayanan ni Jesus na harapin ang kalupitan ng pagpako sa krus dahil idinulog niya sa kanyang Ama ang kanyang pagkatakot. Isinabuhay niya ang awit 56, talatang 3. Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Sabi ng komentaryo sa Encouraging Word Bible, huwag iwasan ang mga hardin ng Getsemani. Pumasok tayo at maging tapat sa pakikipag-usap sa ating Diyos Ama. Pinapayagan tayong magdabog. Pinapayagan tayong umiyak. Gawin ang ginawa ni Jesus. Buksan ang inyong puso. Ang wika ni David, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. O bayan, ibuhos niyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Awit 62, talatang 8. Kaibigan, kung napapagod ka na, nanghihina o natatakot, tibayan mo ang iyong loob. Ipahinga ang iyong kaluluwa sa Panginoon. Panghawakan ang Kanyang kapangyarihan sa gitna ng iyong kahinaan at buksan ang puso mo sa Kanyang harapan. Ama naming Diyos, kami ay nanghihina na, pagod na, at naroroon din ang takot. Panginoon, hinihiling namin na tibayan mo ang aming loob. Bigyan mo kami ng kapahingahan sa aming dibdib. Panginoon, pinanghahawakan po namin ang iyong kapangyarihan na kayo ang siyang magpapalakas sa aming kahinaan at binubuksan po namin ang aming puso sa inyong harapan upang kami ay bigyan ng kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
At yan ang kabuuan ng ating COVID Watch Weekend ngayon. Maging matatag at huwag pong mawawala ng pag-asa sa ating Panginoon. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito sa COVID Watch Weekend, sa pangalan ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.